Ay, magandang gabi mga friend. Oh, pumunta na sa Supreme Court itong mga abogado ng sindikato nitong abogado ng mga Duterte, mga alay nila, oh, di ba? Doon ang punta eh. Ah, pagano natin si Idol Chris Esguerra. Guess niya ho si ano eh, ah, Justice Carpio. Impeachment hearings dyan po sa House Committee on Justice. Of course, may reklamo sila sa due process, hindi raw tama yung standard sa ginamit doon sa impeachment complaints against the Vice President versus those against the President. Ang tanong ko po rito, no, very, very meticulous naman, no, objectively, itong mga nasa Kongreso ngayon, step by step, mukhang takot nga sila magkamali given the Supreme Court ruling last year. Ito po ba isang bagay na dapat pang himasukan muli ng Korte Suprema ngayon? Well, first of all, Sara Duterte is not a petitioner, no? This is the group of Attorney Torion as third parties. So, ang unang ano dyan, mate-technical sila. Wala silang standing to sue. Dahil, as a taxpayer, hindi ano yan eh. That is not sufficient ground dahil this is an impeachment. At saka, dapat si Sara mismo mag-question. Pag question niya ni Sara, walang standing yan. Ang tingin ko, itatapon niya ng Supreme Court. Because hindi naman kasama si Sara sa petition na ito eh. Tsaka napakaano ito. So, the House has the exclusive power to initiate impeachment. Eh, ang papasok dito, somebody who's not being impeached. Walang ano eh, walang nexus eh. So, dapat si Sara mismo ang mag-file ng petition. I don't think the Supreme Court will bother with them, no? Okay, mukhang hindi papansinin po ito. Pero kung sakaling si Sara Duterte mismo, Sana nga ganun mga friend, no? Sana nga ganun ang gagawin ng Supreme Court, no? Sa panahon ngayon, mukhang ipit na ipit ho itong Supreme Court na to, no? Sa kanilang gagawin desisyon. Mamaya sasabihin ko kung bakit, no? sa Supreme Court at hilingin po na ipahinto itong impeachment hearings kasi yung arguments naman itong mga abogado, ito rin naman po yung arguments ng kanyang kampo doon sa House Justice Committee. Do you think dapat po bang patulan din yan ng Korte Suprema? Well, ang tingin ko, walang ground eh. Kasi ang ground lang nila now, hindi pwede mag-trial. May tinawag ng chair ng Committee on Justice mini-trial. But that is just a term. But what they're actually doing is following their rules. The impeachment rules. Yung ano, yung term lang ginamit, mini-trial, that is their only basis to question it in the Supreme Court. But that is not what is happening sa committee. Their committee is actually following the rules of impeachment. So, wala. I think itatapon din ng Supreme Court yan, no? Nagpapanik na, no? At hindi lang yan in isolation. Para kay Justice Carpio, itatapon lang yan, no? Ito si Senator Trillanes naman. So, itong panawagan nila na TRO, so ito na ang pinakang desperate act to stop the impeachment hearings na nangyari sa Kongreso ngayon. Kasi alam nila, sa April 14, magkakalabasan na eh ng mga ebidensya. Ayaw nilang mangyari yon. Kasi gusto nila yung mga supporters ni Duterte ay ano pa rin, continue na maniwala sila na mga santo itong mga sinusuportahan nila. Yun. Then, hindi lang yan. Before that, makikita nyo yung mga ibang mga talking heads nila, talagang nananawagan na wag na raw muna mag-impeachment at unahin daw muna itong oil crisis. Eh, ang sinasabi ko nga dyan, yung disenyo ng ating gobyerno ay supposed to be mag-multitask ito. Dapat yung government, by design, ano to, no? 3 branches of government ito, should be able to absorb various problems happening simultaneously. So yan yung multitasking. At
to be fair sa Kongreso, inuna nila yung pagpasa yung pag-suspend ng excise tax. So, kumbaga, inuna din nila yung legislative work na yon para wala nga masabi na hindi pinaprioritize yung crisis. Tapos itong Marcos administration naman, nag-shoot out sila ng national declaration national emergency declaration at nag-lay out sila ng iba't ibang mga policy alternatives para ma-address yung crisis. At itong yung iba pang sinasabi nila, talagang ito na nga, may 18 ex-soldiers ito, pang-divert. So lahat na ginagawa para lang mapigilan yung paglalabas ng katotohanan sa mga susunod na hearing sa House. Okay, pero ikinagulat niyo pa ba itong petition dyan sa Supreme Court? Although I'm not sure dahil hindi naman mismo petitioner dito ngayon si Vice President, no? Hindi pa. Kanina kausap ko po si Justice Carpio, sabi niya baka malamang hindi patuloy ng Supreme Court yan dahil walang standing o walang nexus. Dahil hindi naman sila impeached officials o ini-impeach, hindi po ba? Pero kinagulat niyo pa ba yan? Mukhang yun nga mukhang they're doing everything not to hold a trial or hearing of any sort kung saan ilalabas o pwede mailabas yung mga ebidensya, hindi po ba? Alam mo Christian, ito kahit sabihin natin wala silang standing, pero ito na yan ay mga fino-float, mga trial balloons leading to an eventual stoppage of the hearings para nga ma-preempt yung paglabas ng ebidensya. At ang impormasyon ko ay mismo yung mga former Duterte officials, cabinet at pamilya mismo ang tumatawag sa mga ilang miyembro ng hudikatura ng Supreme Court at talagang naniningil ng utang na loob para lang mapigilan itong trial na ito. Alam niyo mga friend, no? Yun, no? Sabi ni Tocayo Trillanes, ni Senator Trillanes, no? Tinatawagan na raw yung Supreme Court mismo ng mga dating mga cabinet member ni Digong, noong panahon ni Digong. Parang naniningil na ng utang na loob. Bakit? Puta, 13 doon sa 15 yata na justices na Supreme Court. Appointee ni Digong bago siya bumaba di ba? Alam nyo sa akin, marami, puro malabo sinasabi talaga. Sila, Dean Santa Maria, lahat na sinasabi malabo yan. Kasi nga parang nanghihimasok na naman co-equal branch, bakit makikialam ang Supreme Court? Nangyari na Ginawa na nun di ba? Biglang kagulo doon sa Fort Worth. Pinagmumura na halos ng buong Pilipinas. To si Chis Escudero. Bakit ganito? Dinilay mo. Walang pakialam si Chis Escudero. Di ba? Bakit marunong pa kayo? Yan ang gusto ko nagdinilay nila doon sa Kongreso, tapos kami apurin nyo dito. Hindi. Galit si Chis Escudero, di ba? Biglang eto ngayon yung Supreme Court. Umakyat sa Supreme Court di ba? Biglang diniklara ngayon ng Supreme Court na unconstitutional kayo dyan sa Kongreso, mga bobo. Mali kayo. Sabi naman Chis Escudero, kita nyo na, kung nag-hearing na pala kami, hindi rin matutuloy kasi unconstitutional kayo dyan sa Kongreso. Nagkaroon ngayon ng rason, nagkaroon ng kakampi si Chis Escudero. Di ba yun ang nangyari, mga friend? Sa totoo, marami na nag-aanohan doon na maski sila Justice Carpio, marami nagsasabi na mali ang naging desisyon ng Korte Suprema. Pero sabi nga, sila Ronald Llamas, mali. Lahat, walang pumuri sa ginawa ng Supreme Court nung ideklara nilang unconstitutional yung Kongreso sa kanilang ginawang sa ginawa ng Kongreso. Lahat tama para sa mga kongresista. Pero sabi ng Supreme, kaya nga siya sabi, ang desisyon ng Supreme Court
maski mali, nagiging tama. Kasi nga, supreme. O, di ba? Yun ang nangyari. Pero ito, no, kaya hindi ho ako nag-aano na hindi makikialam to. Oo. Pero, kung yun nga, ginarapan na nun kasi alam nyo to, lalabas ho to kasi talagang magkakabistuhan na, sabi nga ni Senator Trillanes. Talaga, lalabas na ho ebidensya rito. Sinumon na lahat, yung mga bank records, lahat ho lalabas to. At yung sinideklara ditong, sinasabi sa ni Trillanes na 2 bilyon na joint account dito si Digong, lahat, kumbaga pati bituka, luwa Oh. Yung 88 million na sinasabing pera ni Sara Duterte sa kanya salin, barya lang ho siguro dinideklara Sa totoo lang mga friend. No. Mulagat naman na itong klase na pero talagang napakalaking sindikato, totoo sinasabi. Oo. At natatandaan ninyo nung dinakip si Digong, yung Lambino, yung attorney Lambino, di ba? Pigilan yan! Eto! Merong TRO galing sa Supreme Court! Putang ina, kapupunta lang nila sa Supreme Court para humingi ng TRO, meron agad. Ang bilis. Eto, TRO galing sa Supreme Court, pigilan niya. Halos, pigilan daw yung paglipad ng plano, sabi ni Lambino, di ba? Ano pa nga sabi, dapat kasuhan si Lambino o disbar siya dahil gumawa siya ng isang bagay na mali. Supreme Court pa ang ginamit niya, parang binaboy niya yung Supreme Court. Gumawa siya ng kasinungalingan, gamit ang Supreme Court. Wala naman palang TRO ang nilalabas. Pero wala rin nangyari, di ba? Ito, isa rin si Lambino rito sa kumukustyon na naman dito sa humihingi ng TRO. Si Turon, Lambino, lima silang mga abogado, oo. Na yun, lumapit doon. Ito pa isa. Hindi naman nila magamit. Nung dinakip si Digong, sabi nung magkakapatid, pumunta yung mga Duterte. Sara Duterte, Pulong Duterte, Kitty Duterte, lahat sila. Inuutusan nila ang Supreme Court na ideklara ang pagkaka-aresto kay Digong. Mali. Na si Digong ay kinidnap. Maling proseso ang pagginayad na pagkakaano. Wala pa hanggang desisyon ng Korte Suprema. Kaya itong Korte Suprema na to, ipit na ipit ito Oo. Ipit na ipit talaga. Siyempre, kung sinunod nila yung gusto ng Duterte na sinasabi, ideklarang illegal ang pagkaka-aresto sa kanilang ama, maraming sasabit. Dahil kinasuhan na yata, diba, kinasuhan sila General Torre, Ombudsman Remulla, sa ginawang pagbibigay daw doon sa pagsuko kay Digong sa dayuhan, mga ganon di ba? Illegal. Kaya yun, pumunta yung magkakapatid sa Supreme Court. At yun nga, nuutusan nila yung Supreme Court na ideklara nyo yan, na mali yan, illegal yan, ginawa sa aking ama. Walang due process, mga ganon. Wala namang nilalabas na ganon ng Supreme Court. Di ba? Paano mo naman i-declare illegal? May warrant of arrest nga. Oo. Tsaka alam din na Supreme Court, galing din sa Supreme Court, yung sinasabi na yung sakop nung investigasyon ng ICC, nung panahong hindi pa kumakalas, hanggang sa panahon na hindi pa kumakalas ang Pilipinas doon sa ICC. Gano'n ang nangyari doon Supreme Court din na nagsabi. Kaya kagaya ito na naman mabigat, di ba? Supreme Court ang nagsabi, bigyan nyo ng due process, huwag nyo madaliin. Kaya idineklara nilang unconstitutional yung impeach ng Kongreso kay Sayad nung nakaraan. Dahil nga minadali. Ngayon, kailangan binibigay na, lahat nga binibigay na, sobra-sobrang due process na. Hanggang ngayon, sumisigaw pa rin itong mga sila Turon na unconstitutional. Mini trial, at kung ano-ano pinagsasabi nila. Sila po nga. Yan. At yun nga, alam mo, sabi nung limang abogado, ibasura raw yung impeachment na ginagawa ng Kongreso. Pahintuin ng Supreme Court.
ETRO. Mantakin mo yan. Hindi ho natin alam kung ano mangyayari dyan. Oo. Oo. Ha? Kasi talagang pag yan ho, nagkalabasan ho yan. Sa Abril 14, lahat ho yan, lalabas ho yan mga ebidensya na yan. Oo, lahat ho yan. Oo. Yung mga sinasabi ni Senator Trillanes na mga galing sa drug lord na mga pera na managers check daw ang mga binibigay na mantakin mo every 6 months ba 50 million ang ibinibigay nung drug lord. Malaki tsaka yun nga sinasabi ko, diba, kung hindi totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes, matagal na sana nilang kinasuhan yan. Kasi hindi basta-basta ang pangalan ng Duterte. Kita mo naman, hanggang ngayon, sinisigaw pa rin itong mga tanga na Duterte, napakahusay na presidente, the best president. Tanginang yan. Ha? Si Sayad, nangunguna sa survey. Anak ng putang ina, garapal na ho. Kasi, kung ano yan, hintay na lang nila pumanik sa Senado yan eh. Kaya nga sabi ni Ponga, bakit kayo nagtatrial dyan? Kung total, nabigyan na ng, bakit hindi nyo pa ipasa sa Senado? Yun ang gustong mangyari nila Ponga. Bakit kung ano-ano pinapakuha dyan, fishing expedition kayo dyan? Sabi ni Ponga, ha? Ayaw nila lumabas yung mga hinihingi ng Kongreso ngayon, ng mga bank records, sa AMLAC, lahat. Nun, walang ganon eh. Di ba? Basta nagpirmahan yung mga kongresista, nakakuha ng 200 mahigit na pirma, pinasa na sa Senado. At yun, pagdating sa Senado, sabi ni Chief Escudero, anong portrait mga mukha nyo? Wala. Di ba? Talagang kuminsan mga friend, God moves in a very mysterious way. No? Ngayon, ang gusto nilang mangyari, nila Ponga, ipasa na raw sa Senado. Bahala na yung Senado mag-trial. Wala raw karapatan mag-trial ng mini-trial etong Kongreso. At bakit daw kung ano-anong mga hinihingi ng mga bank records, mga ganyan-ganyan. Wala raw, hindi daw tama yan. Hindi raw unconstitutional. Di ba? No. Total, meron na ikang substance, grounds, kung ano, 3 na raw. Bakit hindi pa? Meron na pala eh. Ba't di ba kayo magbutuhan dyan at ipasa nyo na sa Senado? Yun ang gusto mangyari ni Ponga. Ang hinihingi na ngayon ng Kongreso, yung natawag na, probable cause. Ang tinatalakay na ngayon. Sa 14, kailangan, ibabase nga sabi ni Gilbert Suizro, ibabase na yung desisyon kung sa mga ebidensya ang pakikita ng prosecution. Yan na nga, yung mga bank records, sa AMLAC, mga business records, mga kung ano, lahat ilalabas eh. Sinupuyan lahat eh ng Kongreso. Pinagbutuhan naman yan. Di ba? Yun nga, tambak. Ang tanging kumukontra lang yata, etong si Rodriguez. Naka-4 na kontra yata eh. Kaya puro 1 point lang naman nakukuha niyang boto. Siya lang ang kumukontra. Pero, hindi ho ito. Hindi ho ito. Nagawa na ng Supreme Court eh. Hanggang halgal lang. Sabi siguro, wala yan. Hindi, sana mali. Sana hindi gawin. Sana makonsensya na kayo. Oo. Para mahiya kayo yun. Kung may hiya pa kayo, no? Talagang ang tingin na itong mga Duterte sa Supreme Court, talagang kanilang sandata nila yan. Sandata nila yan. Tatay ko nag-appoint sa inyo. Mga ganun na, kaya sabi ni di ba? Sabi ni Trillanes, yung mga dating mga kabinete raw ni Digong tinatawagan na raw yung mga para naniningil na ng utang na loob. Putang ina naman, takin mo yan. Diba? Kaya kung minsan yung mga appointee na yan, dapat hindi ganyan eh. Di ba?
baka, hindi natin alam, baka yung mga in-appoint ni Digong dyan, puro taga Davao pa eh, ng mga abogado. No. Na hindi naman dapat maging justice dyan eh. Hindi mo alam kung anong kwalifikasyon niya, basta pinag-appoint, mga abogado. Si Digong, ibang klase si Digong. Pag nag-appoint si Digong, wala na. Basta nakakursundahan ni Digong. I-appoint. Tignan mo si Bantag. Bakit in-appoint ni Digong si Bantag? Gusto ko yan si Bantag, siyang Bucor chief dyan. Kasi, naghahagis ng Granada. Tangin na si Raul, di ba? Buwang nga buwang. Di ba, buwang? Kaya nga sabi ko, di ba, paut-utaw. Nung makita ko yan, putay na yan, pagmumukha niya si Digong, sabi ko na agad, putay na si Raulo to. Nung nagdi-debate, sa presidential debate, ang yabang, kung makaasta, akala mo talaga, mayor siya. Pinag-uungasan niya sila Marojas na senador, talagang mga no? Parang yan din, si Sayad. Tsaka ito, mga friend talaga. No? Mahirap. Sana mali, pero sinisingil na. Masyado ng garapal. Kaya yan, kung sakasakaling, huwag naman pahintulot ni Satanas, na mag-i-issue ng TRO itong Supreme Court na ito. Masyado na baboy na ito, Supreme Court na ito. Comelec, baboy na rin. Wala nang hindi baboy. Senado, baboy na rin. Mantakin mo mag-conduct ng hearing yung Senado. Ang pinag-usapan kung dapat na bang para sa Senate of the Philippines, pumapayag ang Senate of the Philippines na pauwi na si Digong dito at i-house arrest na lang. Mantakin mo yung pinag-usapan. Tangina, ano yan? Basta malaki ho talaga to, hindi basta sindikato to. May death squad eh. May angel of death naman si Kibulog. Nakita niyo naman kung paano tinetrain yung mga tirador nila. Sabi nga ni Mutabato, ang death squad ay composed of kapulisan, mga rebel returnees. Yung rebel returnees, yun yung sinasabi nila mga NPA. Siguro, matalino si Digong. Binupinuntahan niya sa bundok. Kayo, kaya sa nandito kayo, punta na kayo sa baba, bibigyan ko kayo ng trabaho. Tapos mini-meeting sila, di ba? Patayin ninyo itong mga gusto kong papatay, Itong mga addict, sinasabi niya, ganyan-ganyan. Yan ang mga magnanakaw, snatcher, patayin nyo lahat yan. Meron kayong sweldo. Per ulo, sabi nga ni Mutabato, di ba? 3,000 per ulo. Kung minsan makatatlo ka, isang araw, sa isang linggo, makasampu, malaki-laki din. Putangin na, para lalas na pumapatay. Wala naman problema. Hindi naman ako, kasi ang pinapatay naman namin, masasama man, sabi ni Mutabato, di ba, nung ini-interview siya. Kaya lang, nung bandang huli na, nagtataka na siya. Dahil hindi na madudungis yung pinapatay nila Makikinis na raw yung balat Tsaka kung ano-ano na ang inuutos. Na pagpatay, pagkidnap, lahat. Doon, binabaw nila sa MAA. Doon sa Davao, di ba? Yan na yan mga friend. Napakalaki yung sindikato. Bakit hindi nga lalaki ng sindikato? Ang mga utusan ni Sara Duterte, Kernel. La Chica, Nolasco, mga Kernel. Ito mga retired na militar na to, lahat po yan, gamit sigurado yung Digong, mga kumita yan. Ngayon, ginagamit na naman sila. Hindi naman sila makapag-conduct ng military junta. Bakit? Hindi nila makuha military. Active military men Hindi nila makuha-kuha Kasi nga, sabi nga ni Sally Trillanes, paano nila makukuha yan? Alam ng militar na kung hindi na siya Sayad ang gusto nilang iupo, baka nakuha na. Dahil grabe rin itong corruption dito sa flood control na to sobra-sobra talaga malaki. Kaya nga galit na galit si Sayad Ba't ako lang inaano nyo? Confidential, kulang na lang, umiyak ang puta na. Yung presidente, malaki din. Yung armed forces, lahat di ba? Nagtuturo na
Ako milyon lang yung sa akin bilyon na lang nakawan dyan At ako nang nakikita nyo, parang sinisingle out siya, mga ganun. Nagpapaawa na siya ng todo, oo. Ha? Pero talagang matibay. Mantakin mo. 16 ang abogado. Tanginang yan. Doon lang sa pagkuha niya ng 16 na abogado, automatic may kasalanan ka na. Kung wala kang kasalanan, abogada ka, di ba? Oh. Maski si Turon lang, kaya ka ipagtanggol niya kung wala kang kasalanan. Oh, ito mga kinuha mo pa mga abogado, talagang milyon-milyon yata ang acceptance fee niyan. Oh, di ba? Sana naman, itong mga swelduhan ng bayan na to, itong mga justices na to, itong mga Supreme Court na to, ang sweldo niya nagagaling sa taong bayan, di naman kay Sara Duterte. Oh. Napagbigyan niyo na yan minsan, di ba? O sinalo niyo na nung nakaraan. Oh. Ngayon, eto nangyari. Gusto niyo, kayo ang nag-utos, unconstitutional kayo dyan. Kailangan bigyan niyo ng pagkakataon si Sara na sumagot sa mga akusasyon niya. O ngayon, lahat ng oras pwede siya sumagot. Lahat ng abogadong gusto niyang dalhin, pwede. Paano mo kukontrahin yung pinagmumura mo yung mga pinapapatay mo yung Pangulo? Hindi ba? Wala na talaga. Yung mga Mary Grace Piatos, yung COA. Grabe ho to. Pero sana, sana itong Supreme Court na to, no? Anong gagawin ng taong bayan? Sige nga. Anong gagawin ng taong bayan? Just in case na naglabas ng TRO itong Supreme Court na to. Na naman. Sa grounds na, ang grounds nito sila Ponga, mali kayo ka. Hindi kayo dapat nagkaano dyan ng trial. Wala kayong karapatan mag-trial. Yung mini trial na sinasabi. Senado lang ang may karapatan mag-trial. Putangin naman, takin mo yan. Hindi naman nagtatrial sila, nag-gather sila ng ebidensya para ma-prove na may probable cause ang mga isinampa ng mga nagrereklamo dito kay Sayad. At binibigyan naman si Sayad ng pagkakataon nga na ipagtanggol yung sarili niya doon sa mga aligasyon sa kanya. Ayaw sumagot mangyayari. Tuloy-tuloy nga, di ba? Sabi ni Congresswoman Luistro. Kung sasagot siya, baka mapatunayan niya na mahina pala itong akusasyon sa kanya, dito pa lang sa Kongreso, didismissin na namin. Di ba? Yung Madriaga, mga friend, putya, maraming alam yung Madriaga na yun. Oo, maraming alam yun. Maraming alam yun. Parang Las Cañas, Motabato yun. Baka mas marami pang alam yun sa mga kahayupan netong si Sara Duterte. Yun lang yan. Tinatanggi ni Sara. Hindi ko kilala. Wala akong kilala, Ramil Madriaga. Biglang may lalabas, Happy birthday, Sir Ram. Baliw ho yan si Sara Duterte. Dinidiretso ko na baliw. Oo. Yun nga, pinsan niya na buo, si Noel Duterte, diba? Yung babae. Talagang, kapitbahay na nila yun, ha? Doon na lumaki sa Davao yun. Kilalang kilala sila. Na sila ay mga kriminal. Kaya nga, nag-Leni Robredo pa yun, si Noel Duterte. Kaso, hindi pinaniwalaan whatsoever. Iba talagang naging pasok ng Duterte sa tuktok. Pero hindi ako niniwalang ganun. Something went wrong nung nakarang eleksyon ng pagkapangulo. Yun ang sa akin talaga. As na 23 yun na yan. Ba't nanahimik? No? Magkulab na po tayo, mga friend. Yan o sa atin. Sana. Mali ako, Diyos ko. Huwag sanang magbigay nga ng TRO ito. Pero talagang napakabigat na sitwasyon nitong mga appointee ni Digong sa Supreme Court. Napakabigat. Kasi pag hindi sila nagbigay ng TRO dyan, sabog ang buong sindikato. Labas lahat yan. Yung mga sinupwena na yan ng mga bank records, mga AMLAC na yan, tuloy-tuloy na yan.
Oo. Hindi ba? Ombudsman Remulla. Sabog na sabog talaga yan. Talo pa niya na hinulugan ng ano to, yung bomba. Yan, ano na yan. Oh. Pero paulit-ulit, oo, dapat imbestigahan nyo talaga yan. Yan lalo yung Kingdom, Kibulog, mayroon yan. Kasi kung hindi, paulit-ulit ako, sana share nyo to. Oh, bakit ba hindi nyo pwedeng imbestigahan? Naka-freeze naman ang asset ni Kibulog, di ba? Naka-freeze na yan, di ba? O, kay Kibulog yung Kingdom na yan, di ba? Ba't hindi nyo pa halughugin niya kung ano meron dyan? Marami yan. Kaya nga lumitaw si Kibulog, Ha? Lumabas ka na, ungas. Sabi nung Diyos niya. Baka kung ano pa makita dyan. Puta, may mga underground, May mga underground, Yung, oo. Diba? Kaya nga dinidetect yung kung may humihinga, nasa ilalim ng lupa si Gago. Oo. Pero nung sinabi na ni General Torren, binibigyan kita ng ultimatum 24 hours, puta na ka, pag hindi ka pa lumabas, ibabaligtad ko yung Kingdom na yan. 4,000 yung naghahalugog doon. Ganun sana. Ang paghanap ninyo kay Atong Ang, magkulab na ho tayo mga boss. Hindi yung para kayo nag-i-excursion sa mga townhouse, mga beach houses ni Atong. Wala Pero may kumakalat na mga video-video na nahuli na raw si Atong. Lintiko yung sindikato nito, no? Davao Mafia, Lagtek, grabe, no? Tangina. Ang takin mo, hawak mo Supreme Court. Tangina. Kaya ako, hindi ako magugulat kung magkakaroon ho ng TRO yan. Kasi talagang sabog yan. Magkulab na ho tayo. Yun na lang ang pag-asa nila. Supreme Court. Pag hindi na kailangan Supreme Court, ang nangyayari? Lalabas na ho ang baho lahat doon. Bibigyan, saka pag lumabas ho lahat ng bantot doon, sasabihin ng mga kongresista, magbobotohan na sila ng probable cause, kung may probable cause, botohan na yan, di ba? Although matagal pa yan, pero talagang lahat ng bantot yan, tapos sa kanilang ipapasa sa Senado. Lumabas na ho lahat ang baho ng sindikato. Di ba? Sa kukuha ng pera, wala namang negosyo doon. May mga negosyo dinideklara. Si Congressman Ridon, pinapasupena na rin lahat yung mga negosyo nito si Sayad at saka anong asawa niya. Marami hong lalabas talaga. Ako. Lalabas lahat. Walang problema. Maski na sabihin natin, sabi nung basta lumabas lahat yung baho, walang problema. Maski na sabihin natin i-acquit ng mga gunggong na senador. Hindi na sila babase babase pa ba sila sa ebidensyang nakuha ng Kongreso, mga gago nga, maski sunugin mo sila, putangin amoy digong sila, sabi nga ni Kimo. David Alin Mendoza, shout out. Di din po, Xerox, pers ako. David Alin Mendoza, tama nga si Digong, Karox. May tama sa utak, kagaya ni Kimo. Krisup, shout out. David Alin Mendoza ulit. Yang si Kimo, wala talaga sa lugar ang pag-iisip. Mga Pilipino nga ang nagsampa ng kaso laban kay Digonggong, tapos ang gusto niya, mga Pilipino din ang sasabi sa ICC na pakawalan si Digong. Kaya tayo pinagtatawan sa buong mundo dahil sa mga kagaya niya si Kimo. Tsaka yung mga tanga ron sa dahig na pati yung karton, anak ng putang ina, nilagyan pa ng jacket para hindi ginawin yung karton. Kung di ba naman gagot kalahati mga putang ina mga yun. Ano ba klaseng sinabi na nga ni Digong, siya demonyo, putang ina kayo, samba pa rin kayo, samba, mga gago kayo. Ano ba naman katangahan niya? Mabuti pa si Labri Granada, dating yata, natauhan na. Pero, di ba? David Ali Mendoza, ano po sabi ni Boy Lamon, alias Boy Sile? Maging pro-Pilipino daw po ba? Bakit naman binabatikos niya si Commodore Tariela dahil sa pagtatanggol sa ating nasasakupan sa karagatan? Pasensya ka na, David. Ayoko na nga sana patulan yan Kaso nga, kinontent naman ng mga, hindi content natin. Sumagot si 3J Shop, David, na-mispronounce lang ni Kimo
ang ibig niyang sabihin, magiging pro-China na tayo. Elizabeth Iscari ulit, oh. Good evening, Xerox. Utak ng isang inutil ang Robin na ito. Walang ibig sabihin, pinagdadadal nito. At gusto niyang iuwi daw si Digong dito. Buwang din pala utak na ito. Matagal na yan, Elizabeth. Matagal ng baliw yan. Sige nga, pauwiin mo na nga yung poon nitong si Digong. Kakahiya talaga utak. Utak na ito. Ang sarap iuntog sa pader ang ulo na ito para basagin utak na ito. Kung may makita ka. Puro talaga puta. Grabe, no? Elizabeth Iscario. Nagmamarunong si Robin nito. Wala namang utak. Huwag mong lahatin ang Pinoy na sa kabubuhan nito. Silang mga DDS lang ang kasama nitong mga senador na kapwa Pro Duterte. Hay, nako, Xerox. Boses pa lang ng Robin nito. Sobrang sakit na sa tenga ko. Buwisit. Carball shout out, ha? I couldn't agree more with Secretary Ronald Llamas. Nang dahil kay Honorable Robin Hood, madaming artista ang hindi nanalo nung nakaraang eleksyon. Totoo. Abay, itong si Ipi tatakbo na raw na naman senador dahil sa tawag daw ng taong bayan na siya ay tumakbo. Tanginan niyo. Lisa de la Cruz, shout out. Anong sinasabing tama? Baka ikaw ang may tama. Lisa ulit, oh. Ano ba pinagsasabi? Hindi ka ba nahihiya? Saan ka ba naglilingkod? Sa amo o sa taong pinaniniwala mo? Ha? Michelle Edwin Mike, shout out, my friend, ha? Pastor Jun Lagon, shout out. Okay na si Pastor, nakita ko yung picture niya kanina. Lisa de la Cruz, oh. Nakailang bote na ba? At parang di mo alam pinagsasabi mo, ha? Bote. Baka kung ano na tinitira nila. Criso po. Robin, are you high on drugs? Bakit ganyan ka magsalita? Parang high na high. Samahan mo lang si Duterte doon sa ICC. Bangag na bangag siya. Ano ba ang tinake nito? Ewan ko dyan. Tsaka Kimo, huwag mong iniiba usapan. Nandiyan na raw yata yung warrant of arrest ni Bato. Pinangako mo na ikaw isasama. Walang hiwala yan. Huwag mo iniiba usapan, Kimo. Rodelia Alpiloro. Hello po, Xerox. Pasintabi na po kung ako po ay mapapamura sa gagong Robin. Gagong Robin na yan. Putang ina mo ka, Robin. Ala kang ginawa sa Senado kundi magkalat ng kabubuhan mo. Punyeta ka. Salot kayong lahat sa mga didisit. Diyos ang saksi sa pinagagawa nyo mga palamunin kayo ng taong bayan. Kapal mo. Sige po, Xerox. Kakasira ng araw ng gagong Robin. Ingat and God bless po. God bless, Rodelia. Pilimon Gonzales, shout out. Naging senador lang yan dahil kay Digong. Dinaya ang Comelec. Kung hindi malabong manalo yung gagong yan. Number 1 pa, di ba? Kaakala sa hayop na yan. Kalat ni Baya, shout out, my friend. Jokiano, shout out. Ang tanga mo, bobo. Bano, ulul. Di ka pa magbigtib. Hudas ka. Nahit ulo si Jokiano. Tangina. Lisa de la Cruz, oh. Di ba nilalabas na lang kakapalan ng mukha ng mga politiko? Ginagawang gatasan ang taong bayan. Totoo. Jokiano ulit, oh. Kung gusto, ikaw pumalit sa Digong mo, ugok. Yun nga, pwede naman, di ba? Di ba sabi mo, punta ka na rin, Kimo, tanga, pakiusap ka sa ICC, sabihin mo, ikaw na muna papalit. Malay mo, pagbigyan ka ng ICC, oh, di ba? Gago talaga. Total, kabubuhan na rin lang gusto mong palabasin. Hindi, tuloy mo na yung katangahan mo. Punta ka roon, gago talaga. Maglumuhod ka ron na ikaw na ipalit kay Digong. Total, sabi mo, masarap ang pagkain doon, di ba? Hindi ka gaya sa Muntinlupa na pinanggalingan mo. Jokiano, gago, ambisyoso ka din. Hinayupak ka. Kalat niyo. Good evening, Kasani. Tuliin mo si paring Kimo, Kasani.
tuliin mo ang ungas na yan. God bless your family. God bless ang kalat niya. Nilo Fernandez, shout out. Opinion ko lang to. Kung sincere si Robin sa panawagan niya na mapalaya si Digong nyo, ito siguradong tanggapin ng ICC ang mga biktima ng EJK. Pati si Senator Trillanes ay papayag. Kumbinsihin ni Robin na aaminin ni Sara na siya ang mastermind ng nangyaring EJK kasama si Bato, Bongo, Aguirre at iba pang palit ulo. Yan ang pwedeng maging makatotohanan. Ang problema nga Nilo, paano niyang gagawin yun? Si Digong mismo inamin niya under oath na siya talagang may pakana niyang EJK na yan, di ba? Nagturo pa nga sa sinading gago, tinuro si Librado Ludovico. Blessed morning, Karox and to all warriors. Karox, sorry. Talagang wala akong panahon para makinig dyan sa Robin Bigote. Kung ang panalangin lang nakakamatay, matagal ko nang pinatay. Ang senador na yan, isama ko na si Sister Grace Tingsay. Baka mamaya singit ko si Grace Tingsay, friend. Oo, Linggo de Ramos na bukas Oo. Hanggang ngayon, nasa ilalim pa rin siya ni Satanas. Shirley Estera, shout out. Hello po from BC. Ano ba yan? Lagi na lang Jutay ang balita dyan sa Pinas. Jutay here, Jutay there, Jutay sa Dahig. Ano sabi ni Boy Sile? 1 taong na mahinga si Jutay. Kidnap ang binabalita nila. Ngayon, pahinga na. Ay, po Lord. Ingat po, sir, always. Ingat kayo, Shirley, Mary Lebron, shout out, Eddie Luna, shout out, my friend. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara. Christy Ansen, Analisa Apolinar, shout out sa inyo, mga friend, Sabi ni Tia Delio. Rox, ako po sanang, ayoko po sanang maging patola, ano po. Pero di ko pwedeng palampasin, sambalos, tong si Boy Lamon. Ang level po ng utak ko dito kay Lamon Boy, mas malupit pa po sa hinayupak na pagwawala ni Madam Sayad. Talagang hinahamon po ako ng debate nitong pinutukan ng lintik na to, Sir Rox. Naku, Boy Lamon, hindi mo talaga binibigyan ng sobrang kahihiyan ang buong kanyo, no? Buwisit ka. Ano pa ba ang gusto mong mapatunayan sa pagkuda mo ng pagkuda, Aber? Kahit kailan, wala ka naman talagang mapapatunayan, bugok ka bukbuk ka At sino sa palagay mo ang isang katulad mong pulpul papakinggan sa pagkuda at panawagan mong walang silbi? Siyempre kakampihan ka ng mga tropa mong bukbok at pulpul din ang mga utak. Nakagaya mo, leche ka. Pinapasahod ka ng pera ng bayan, pero yan ang asta mo, buwisit ka, ubod ka ng daming di na makamayaw ng problema dyan sa Pilipinas. Tas, yan pa ang panawagan at inuuna mong yawa ka. Manong ang ikaw na ungas ka mag-alis ka ng muta sa mata at luga mo sa tenga. Kung gusto mong sambahin at himurin ang lubot ng puon mong inutil, wag mo kaming idamay, okay? Gusto mong tumalon sa bangin, suluhin mo. Wala kang karapatang manawagan ng ganyan kasi isa kang bugok. Palibasa, ikaw iniahon niya sa burak at kinalubluban, sa burak na kinalubluban mo. Di matapos-tapos ang litanya ng bunganga mong parang burak. Napakalaki talaga ng utang na loob mo sa yawang halimaw. Kasi di ka lang niya inilabas sa kulungan. Ginawa ka pang number 1 na Senado. Isipin mo. Isang bukbuk ang utak, tinalo ang top notcher sa batas at mga hindi kurakot. Totoo. Ikaw ang isang walang alam kundi lumamo ng Senado number 1.
Anong meron, aber? Isa kang hunyango at sumpang malupit para sa bayang Pilipinas. Kung meron dapat balatan ng buhay at ibilin ng patiwarik, ikaw yun, buwisit ka, leche, kinam, layas, chupi. Ang inang boy lamon to. Kapal ng mukha, no? Shirley Jaser, shout out, ha? Ang tanga mo talaga, Kimo. Ikaw, bakit hindi mo matanggap na may naghabla sa tatay Devil Digong mo? Nakakaintindi ka ba? Sa ICC nga, naghabla yung mga kamag-anak ng mga pinapatay ng tatay mo. Ano ba? Palibasa na kinabang ka sa tatay mong bulag. Sa tatay mo, bulag ka ba or bingi? Nakaka-high blood talaga ka, Rox? Ay, Diyos ko po, 3 taon pa tayong magtitiis sa buwisit na yan, Karox. Hindi, malay mo, biglang mag-resign. O, di ba? Kung tabla ng kahihiyan yung putang na yan. Shirley J. Magandang araw sa inyo lahat. Manang Bibi. Excited masyado si Brent, talagang hindi magpapahuli sa layasan. Shirley J. Ay, wow! Napakasarap niyang ulam niyang, paborito ko yan. Manang Bibi. Talaga ko nang hindi nakakain yan. Nakakamiss naman. Sira ang diet ko dyan pag yan ang ulam ko. Ano yun, Shirley? MCL, oh. Yang si Robin, sarang-sara din, wala sa utak pagsasabi niyan. Kaya lahat ng mga sumasapi sa pamilyang demonyo, di lamang utak nasisira, pati buhay at future ay talagang wala na. Ikaw, nakakaawa, Robin. Sa sobrang sama mo, sa may-ari ng impyerno, nasilo ka na ni Satanas Duterte. Kung tutusin, nalaos ka na, Robin, kaya bumalik ka sa politiko. Dahil alam mo, may kikitain ka. Totoo, MCL ulit, oh. Pwede ba tumigil ka na, Robin? Nakakagigil ka na. Sarap mong ihagi sa bunga ng bulkang mayon. Kapal na mukha, no? DJ Xiao po. Si Rox, tignan mo itong talagang si Lord ang kumilos para sa bansang Pinas. Kung tinuloy ni Cheese ang forthwith sa Senado, tiyak naman panalo si Dilulu, di ba? So wala na sanang problema si Dilulu. Yun nga, di ba? Bakit nga di tinuloy ni Cheese? Kakampi ni Dilulu ang Senado. Yan ang isang pagkakamali niya. Kung sabihin naman mga tao, sige, nanalo ka ngayon, next year, mag-file uli kami. Di mag-file, tiyak, mas mahina na ang ikalawang pag-attempt ng impeachment. O, di ba? So, yan, talagang yung nangyayari na yan, kamay na ng Panginoon yan. Lalong napasama si Gago. Rejection ko nito. Isa pang mali sa mga Duterte, nasa pwesto na si Gongdi. Pwede siyang bumaba sa pwesto, gagawa lang siya ng dahilan. Takot ang mga tao sa kanya nung dadaanin lang niya sa takot pambala ang China sa mga tao. Tiyak, pwede siyang manatili sa pwesto kasi hodang may konstitusyon. Di ba minumura pa nga ni Gongti ang konstitusyon? O di kaya tumakbong presidente si Sara last election? Tiyak panalo siya. O head-to-head sila ni BBM. Kaso, naisahan din siya ni BBM. Time sharing kuno. So, pangatlong pagkakamali na ito ginawa ni Cheese na hindi tinuloy last year ang impeachment. So, talo na yun. Bingo na si Sara. Kaya, di siya talaga nakatakdang maging presidente ng Pinas dahil Lord ang umaayaw. O, diba? Hindi pa natin alam, 3J Show Prince Rox. Nalatsing naman ako sa'yo. Pati ako parang nakainom na rin. Ay, nasaan ang utak mo, mo? Kahit si President Trump pa ang makiusap sa ICC, hindi mo mapapalaya si Gongti dahil walang may jurisdiction. At sino mang except ang ICC
at ang mga nagsampa ng demanda. Yung nagsampa ng demanda, ang kausapin mo, Kimo, sila ang pakiusapan mong wag nang ituloy ang demanda. Pati si Trillanes, kausapin mo, suhulan mo ng 2 bilyon dolyar. Ha? Hindi pesos, ha? Kahit magngangawa ka, diyan maghapon magdamag, kahit manggalaiti ka pa sa galit, kahit lumuhod ka pa sa harap ng ICC, wala pong magagawa yung once na nakasampan na sa korte ang kaso. That's it, pansit. Ang hirap maging DDS, talagang walang sense or walang sense of intelligence kahit katiting. Yun nga. Yan nga ang requirement pagka nag-apply ka bilang DDS. Kailangan ikaw ay certified tanga. Oh, yun. Yun ang qualification. You must be a certified dumbbell. Oh, di ba? DJ Shop ulit. Xerox, sabi ni Kimo, trilyonis na raw ang utang natin. Totoo yan, 90% na trilyon ang kinurakot ninyo. Kaya ikaw, ang magbago na wag ka nang maging inutil, sunod-sunuran sa Duterte, pero hindi ka pa rin nagigising sa katotohanan at baka hindi ka na rin magising talaga sa katotohanan dahil pinatigas na ng Diyos ang puso mo dahil sa katigasan rin ng ulo mo. Totoo. Tanga talaga, wala kang magawa. Ha? Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out. Emanis Calona, shout out. DJ Show po rin. Xerox, pag siki mo talaga, ang topic mo, nakakasira ng mood. Boses pa lang niya, ang sakit na sa tenga, kaya mute muna pag dami ng ngaw-ngaw ng kiwo. Tama ka, sir. Xerox, para makatulong sa bansa, siki mo, at ang ibang mga senador like Bato, Bongo, Jinggoy, Villanueva, mag-resign na sila kasi sila ang lumalaklak. Sagwa naman ng words ko, Xerox. Ng pera ng bayan. Kung wala na sila sa pwesto, baka makarecover pa ang bansa. Totoo yan. Hindi nga, kakapal ng mukha niyan. 3J Shop ulit o, Xerox. Di ko mapigilan sarili kong mag-comment dito kay Kimo. Ambisyoso daw, pro-China daw tayo, Pilipino, matakaw sa pera ng bayan. Tinatapakan ng taong bayan. Yan ang mga description ni Kimo. Ang mga Pinoy, ito ang kanyang describe. Ikaw, Kimo, ang ambisyoso, pro-China daw tayo, Pilipino, matakaw sa pera ng bayan at tinatapakan ng taong bayan. Gagawin si Kimo. Oscar Asoro, shout out. Walang kwenta, Senador Gago. Totoo yan. Irano Nigus, shout out. Teresa Marie, shout out, ha. Padilla, big no way. Duterte will rot in detention. Just do your job or quit. Don't waste the taxpayers' money. Lie. Teresa Marie ulit. You're so correct, Karoke. Huge help for the country if he resigned. It's a waste of money being in the Senate. Totoo. Jojo, good PM tol, di na makakauwi si Digong for sure, sabi niya. Marilo Pabianak, shout out, ha. Good afternoon po tayo sa mga ka-warriors. Sa totoo lang po, nakabihis man sila ng maayos, maganda buhay nila, pero kawaawa sila sa mga salitang sinasabi nila. Mas lalo na pakasakit sa mga biktima na sabihin niyang pauwiin at matanda na. Ibig sabihin ni hindi man lang tumiti mo sa isip nila ang malaking kasalanan ng idolo niya. Totoo. Yung pinakamalaking kasalanan niya, yung laitin niya ang ating makapangyarihan Diyos na lumikha mismo sa kanya. Kaya ayun, pinarusahan siya na di niya mapagmura at mapanlait. Pinatikaw ang bibig niya na masama. Ang bibig niya na masama. Di nila yan ma-realize until magnilay sila
like itong tagasunod ni Tatay Digong nila. Jenny B. Aguilar, shout out. Alam ba ni Robin, sinasabi niya, maawa tayo kay Digong. Siya ba naawa sa mga namatay na EJK? Baka Diyos tayo pero si Digong hindi. Yun nga eh. Mission accomplished mga friend. Oops. Mamaya ako, baka makapag-singit ako ng isang vlog pang mahal na araw. Baka pwede. Good night. God bless. Ay, buhay. Dasal mga friend. Na sana tumigil na itong Supreme Court na to sa pagpapagamit sa mga Duterte. Good night.